Posibleng sa Agosto pa simula ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ayon po yan sa isang senator judge. Naghain na rin ng tugon ang Senado sa utos ng Supreme Court na bigyan ito ng dagdag na informasyon para makapagdesisyon kung dapat ipatigil ang impeachment ng Vice Presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit magbubukas na ang Kongreso sa July 28, posibleng magpalipas pa ng isang linggo o sa August 4 bago masimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Judge Joel Villanueva. Once we were able to organize ourselves, naayos na yung leadership, probably yung mga committees, maka-elect ka na rin ng mga chairperson. At least give it 2 days, session days, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges. Kinontra rin ni Villanueva ang giit ng House Prosecution Panel na no choice ang Senado kundi maglitis at magdesisyon sa trial. Pwede anya nilang i-dismiss ang complaint, depende sa kung may humiling at makumbinsi sila. How would I vote? It depends on what I have heard already. It depends on what I have gotten as a senator judge. Kasi kung hindi pa ako ready mag-decide, then I will vote against it. Kahapon ay inihain na ng Senado ang tugon nito sa utos ng Korte Suprema na bigyan ito ng dagdag na impormasyon at dokumento para makapagdesisyon kung pagbibigyan ng hiling na ipatigil ang impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, ang posisyon na ipinaabot ng Senado ay hindi ito magbibigay ng mga hinihinging impormasyon dahil Kamara ang nakakaalam ng mga ito. Sabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, magsusumite ito ng sagot bago matapos ang 10 araw na deadline. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel. Kailangan mabalanse natin yung kapangyarihan ng Supreme Court. Nakalagay kasi sa konstitusyon natin, pagka mag-convene ang ating Senate bilang impeachment court, sila lang ang may kapangyarihan. Idiniin din ng mga kongresista ang SWS survey kung saan 66% ng respondents ay nagsabing dapat sagutin ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa kanya. Yung 66% na figure, malaki yun, no? Malinaw, overwhelming majority yan sa pamamagitan lang ng impeachment trial, masesettle ito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Isang linggo nang gumugulong ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake at para ipakitang ligtas ang mga isda sa lawa. Niluto at kinain yan ng mga taga-munisipyo ng Laurel. Nakatutok live si Rafi Kima. Rafi? Mel, naging makulimlim sa buong maghapon dito sa search area ng Philippine Coast Guard dito sa kanilang patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Day 7 nga ngayon at sa ika-4 na sunod na araw ay walang nakuhang suspicious objects sa mga divers sa ilalim ng lawa. Sa ika-7 araw ng search and retrieval operation dito sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas, maagang nagtungo sa dive site ang mga diver ng Philippine Coast Guard dala ang kanilang remotely operated vehicle o ROV. Pananghalian lang ang naging pahinga ng mga kawani ng Coast Guard personnel na tuloy-tuloy ang ginawang paghahanap sa mas pinalawak na search area dito sa Taal Lake. Ang lokal na pamahalaan naman ng Laurel, nagdaos ng isang budol fight para ipakitang ligtas kainin ang kanilang mga isda na hango mula dito sa lawa. Inihaw na bangus sa tilapia ang kasama sa budol fight ng mga lokal na opisyal ng bayan. Naon na lang sinabi ng alkalde ng Laurel na si Mayor Lyndon Bruce na nabawasan ang demand sa kanilang mga isda mula nang magsimula ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero dito sa Taal Lake na sakop ng kanilang bayan. Dahil dito malaki raw ang nabawasan sa mga isdang pumapalaot. Sa budol fight, ipinagmalaki ng mga lokal na opisyal ang malalaking bangus at tilapia na produkto ng kanilang bayan. Ito yung bangus na galing dito sa lawa ng Taal at pareho yung tilapia na talaga naman napakasarap, sariwang-sariwa.
May hilingan ng mga lokal na opisyal dito at pati yung mga mangingisda ay bumalik na yung demand para sa kanilang mga isda. Samantala, naging makulimliman dito sa search area ay hindi naman naging maalon yung lawak kung kaya't naging tuloy-tuloy yung search operation ng PCG. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na impormasyon ng PCG kung naging matagumpay ang kanilang paggamit sa kanilang ROV. Yan pa rin ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mga kapuso, ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang update sa bagyong Krising, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, maging handa at alerto sa masamang panahon sa malaking bahagi po ng bansa. Dahil po yan sa bagyong Krising at Habagat. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Krising sa layong 625 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Bahagya pong nagbago yung movement at medyo bumagal din kumpara po kaninang umaga. So ngayon po pa west-southwest na po yan sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest track po ng Pag-asa, posibleng bumalik pa kanluran saka naman po magiging pa-northwest yung galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. So yan po ay palapit dito sa lupa. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtaas na rin ng wind signal sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley at Bicol Region, partikular na po sa may Catanduanes. Mamaya po yan o kaya naman ay bukas ng umaga. Tutumbukin po ng bagyo ang hilaga po ng Luzon at posible po yung mag-landfall. Dito po yan sa mainland Cagayan o di kaya naman kung umangat ng konti, dito po yan sa may Babuyan Islands. Biyernes ng gabi o di kaya naman po ay Sabado ng umaga. Pero depende pa rin po yan. Pwede pang lumakas ang bagyo sa mga susunod na araw. Maaari po yung umabot sa severe tropical storm o kaya naman ay typhoon category. Bukod dito sa bagyong Krising, magtutuloy-tuloy rin po ang epekto nitong hanging habagat o yung southwest monsoon na posible pong palakasin palalo nitong bagyong Krising. Kaya naku mga kapuso, paghandaan po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi muna may mga kalat-kalat po na ulan dito sa Northern at Central Luzon. Kasama rin po dyan ang ilang lungsod dito sa Metro Manila. Posible rin po yung maranasan dito sa Mimaropa, ganoon din sa Bicol Region, Eastern at Western Visayas, ilang bahagi po ng Cebu, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm at pati na rin po sa Caraga. Halos ganyan din po ang inaasahan bukas ng umaga dito po sa Luzon, lalong-lalo na sa Palawan at pati na rin po dito sa Bicol Region. Pagsapit po ng hapon, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. May mga matitinding buhos ng ulan pa rin dito po sa Palawan at pati na rin po sa Bicol Region. Nakikita po ninyo kung saan nakatapat itong kulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po niyan heavy to intense at kaya naman po inaasahan po natin yan posibleng magpatuloy hanggang sa gabi bukas. Posible pong mababad po kayo sa malalakas sa buhos ng ulan kaya maging handa sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, halos buong araw po may ulan sa halos buong Visayas. Mas marami pong ulan dito po yan sa may Negros Island Region, pati na rin po dito sa Panay Island at dito rin sa may Samar and Leyte provinces. Para naman sa mga nasa Mindanao, umaga pa lang po may ulan na dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, pati na rin po dito sa may Surigao and Dinagat Island. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at meron na rin pong ulan dito po yan sa ilang bahagi po ng Davao Region kaya maging alerto po. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan, lalo na po sa hapon at pati na rin po sa gabi. Mas maraming mga pag-ulan po ang inaasahan paglalim ng gabi bukas, kaya naku, doble ingat. Samantala, isang panibagong sama ng panahon pa ang posibleng mabuo ulit dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa loob po yan ng susunod na 7 araw ayon po sa outlook ng Pag-asa. Patuloy po natin yung tututukan lalo na kung baka sabay po nito ang bagyong Krising dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Huling 2 episode na lang pero intense pa rin ang mga abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Mommy Dearest. At dahil tapos na sa taping, ang mga bida na sina Camille Prats at Katrina Halili, saan muna kaya ang focus? Makichika kay Aubrey Carampel. Tigil ang kasal! Sa huling linggo ng Kapuso Afternoon Prime Series na Mommy Dearest, mas intense ang labanan sa pagitan nina Olive at Emma.
na ginagampanan ni Camille Prats at Katrina Halili. Dalawang ina na pinag-aagawan si Mookie, played by Shane Sava. Up to the very end. Hanggang sa huli, talagang hindi mapipigilan si Olive. Pero yun, abangan po nila kung paano. Paano siya pag-aagawan at kung ano ba ang deserve na mangyari kay Olive. Full of challenge para kay Camilang serye, lalo at dual role ang kanyang ginampanan bilang sina Jade at Olive. Kakabaliw! Baliw na nga si Olive, na baliw pa lalo nung dumagdag si Jade. But you know, ano rin siya, masaya din. Masaya din kasi syempre, yung creative side ng pagiging artista, nalalaro talaga. Si Katrina ginamit namang inspirasyon sa pagganap ang anak na si Katie. Nakatulong sa akin si Mookie dahil ganun talaga, nakakaawa talaga, mas nadadala. Tapos magaling siya katrabaho. Dahil tapos na ang taping, mamimiss daw nila ang nabuo nilang pagkakaibigan sa set, kasama ang iba pang cast ng serye. Sobra. At balak namin siyang ituloy, na kahit off-cam, magkaroon kami ng time na magsama-sama. Kasi talagang very precious yung friendship na nabuo talaga namin. Speaking of connections, very happy rin si Shane na nagkaroon siya ng dalawang ate na lagi siyang binibigyan ng guidance and advice. Lalo na po about life, about my finances, syempre po, pinagdaanan din po nila yung mga pinagdaanan ko. So, talagang ate ko po talaga sila. Bukod dyan, back to mommy duties na rin daw sina Katrina at Camille. Si Katrina gusto raw to spend more time with Katie. Nabanggit naman ni Camille sa isang appreciation post para sa show na magpapahinga na muna siya sa paggawa ng serye para makapag-focus sa kanyang pamilya. One of the things siguro, Mars, that I want to prioritize at this point in my life is to be more present with the family. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mismong ang PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III ang kasama sa live na nanood sa paghuli sa isang suspect sa Panabo, Davao del Norte sa pamamagitan po ng 5-minute police response. Ayon naman sa DILG, sa Agosto magiging operational na ang bagong 911 technology ng PNP. Nakatutok si June Veneracion. Imbis na simulation lang, totoong pagresponde ang na-monitor ng PNP Chief na si General Nicolas Torre III habang nasa PNP Command Center sa Camp Crame sa Quezon City. May tumawag kasi sa 911 mula sa Panabo, Davao del Norte habang pinaghahandaan ang simulation para sa 5-minute response. Humingi ng tulong ang caller na may kahinahinalang lalaki na naka-check-in sa isang maliit na hotel. Ang lalaki ay suspect pala sa naunang insidente ng pamamaril sa kalapit na Tagum City. Live pinapanood natin, aresto sa Panabo, Davao del Norte. Nakuha ng tagpo ng body camera ng mga responding pulis. Baril, oh. Oops, shabu. Intercepted. Ipinakita kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang recorded video nang bumisita siya sa PNP Command Center. Despite the technology we're using, we're doing very well. But with yung sa bagong sistema natin, I think the PNP will have a better response time. Ang bagong sistema na sinasabi ni Rimulya ay ang 911 technology na magiging operational na sa kalagitnaan ng Agosto. Mula ito sa isang technology provider na siyang winning bidder ng kontratang nasa mahigit 1.4 billion pesos ang halaga. We're getting the latest generation in the world ang kukunin ng Pilipinas ngayon. Kabilang sa features ng sistema, ang kakayahang matukoy agad ang lugar ng tumatawag. Ang features niya ay language sensitive. So kung tatawag ka galing Pampanga, Kapampangan na sasagot sa iyo. Mas madali ring mapananagot kung prank caller ito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tila nanumbalik ang takot ng mga taga-Pililya sa Rizal sa bagyong Ondoy nang magkasunod na nanalasa ang bagyong Karina at Enteng noong nakaraang taon. Hindi nakaligtas sa bagsik ng mga bagyo ang ating Kapuso classrooms. Kaya bilang tulong sa mga mag-aaral, ipinaayos natin ang 7 silid-aralan sa Virgilio Melendres Memorial Elementary School. Sabik nang pumasok ang incoming kinder student na si Gray.
Bukod sa magkakaroon daw siya ng mga bagong kaibigan, bago rin ang kanyang magiging silid-aralan. Pinasinayaan na kasi natin ang bagong rehabilitated Kapuso Classrooms sa Virgilio Melendres B. Memorial Elementary School sa Pililla sa Rizal. Tuwang-tuwa na siya na makapasok sa malaking school at magagamit niya pa yung GMA. 2010 nang unang magpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng 7 Kapuso Classrooms sa naturang eskwelahan. Sinalanta kasi ito noon ng bagyong Ondoy. Pero makalipas ng mahigit 1 dekada, muli itong napinsala ng mga nagdaang bagyo. Nasira ang mga pader, pinasok ng baha ang mga silid-aralan, at nabalot ng putik ang mga libro. Kaya muli natin itong pinaayos. Mas pinaganda, mas pinatibay pa natin ang mga silid-aralan. Pinuhusan natin yung corridor sa likod at the same time nilagyan natin ng kanal para yung tubig ma-divert siya, hindi papunta sa classroom, papunta na siya palabas dito sa school. Bukod sa bagong silid, bago rin ang kanilang armchair, bago rin ang teacher's desk, at may smart TV pa. Sana ganahan sila mag-aral kasi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, diyan tayo aahon sa kahirapan. At kaagapay ninyo ang GMA Kapuso Foundation at ang mga donors at sponsors nito. Namahagi rin tayo ng bigas at pagkain para sa mga mag-aaral. Nakisaya rin ang GMA Kapuso Foundation advocate na si Patricia Tumula. Masaya ako na maging parte nga ng mission na ito that supports the advocacy for education. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Hindi na nga mapakinabangan naging sagabal pa sa daan ang mga iniwang nakaparadang sirang sasakyan ng isang barangay sa Cavite na kinalawang at tinubuan na ng halaman. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. For the past 3 years, ay yung may nakaharang na sasakyan dyan, yung sasakyan ng gobyerno, so barangay. Patunay sa reklamong yan ng residente ng Barangay Molino 5 ang lago ng mga halamang tumubo sa truck na iniwang nakaparada sa bahagi ng Abad Santos Street, Bahayang Pag-asa, Bacoor, Cavite. Kahilera ng truck ang iba pang sirang sasakyan ng barangay na kapwa kinalawang na. Nagdo-double parking, so nahihirapan yung mga sasakyan. Naging imbakan na yung harapan. Dapat dun sa kung saan man yung barangay. Kasi inventory nila yan eh. Lumapit na raw sa Barangay Molino 5 ang ilang concerned citizen ang problema. Walang aksyon. Sabi, yung pangako na tatanggalin ay parang napako. Tumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Paliwanag ng Barangay Molino 5. Humihingi po ako ng pasensya at hindi kaagad po namin na-aksyonan. Nag-aantay na lang kami ng papeles po para ma-dispose namin sila. Kung gusto namin kuhanin, the problem is wala kaming proper na sasakyan na para mahatak sila. Sumangguni kami sa lokal na pamahalaan ng Bacoor, Cavite na agad namang nagkasa ng clearing operation sa lugar. Sa ngayon ay naalis na ang mga ipinaradang silang sasakyan. Ipinagbawal na rin ang pagparada sa Abad Santos Street. Kaya pala ng days actionan. Salamat sa Kapuso Action Man. Mission accomplished tayo mga Kapuso. Para po sa inyong mga subong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Kinumpirma ni Senador Mama Aquino na kumikiling sila ni Senador Kiko Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Pero mananatili anya siyang independent. Ang dahilan sa pagtutok ni Maki Pulido.
Ilang linggo ng maugong na usap-usapan na sa halip na samahan sa minorya ng Senado ang kaalyadong si Senadora Risa Ontiveros, sa mayorya aanib sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa kanyang programa sa radyo, pagkumpirma ni Aquino, kumikiling sila ni Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Ang dahilan, para makuha ang mga nais nilang komite sa Senado. Senate Committee on Education ang komiteng gustong makuha ni Aquino. Committee on Agriculture naman ang target anya ni Pangilinan. Sa Senado, otomatikong magiging miyembro ng mayorya ang mga boboto sa mananalong Senate President, kahit pagaling sila sa magkakaibang partido at kahit kontra pa sa administrasyon. Minorya naman ang tawag sa mga boboto sa matatalo sa pagka-Senate President. Pero mabilis na sabi ni Aquino, kahit pa mapunta siya sa mayorya, mananatili siyang independent at kaalyado ng Liberal Party at Akbayan at hindi pa rin pro-Marcos o pro-Duterte. Sa ipinadalang text message, sabi naman ni Pangilinan, sa July 28 na lang siya magbibigay ng pahayag kung kailan mas malinaw na ang mga bagay. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Pangilinan na naiintindihan daw niya ang agam-agam sakaling makianib siya sa mga hindi nila kapareho ng prinsipyo. Sana raw ay maunawaan din siya na may ipinangako rin siya noong eleksyon para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Ito raw at hindi pansariling interes ang basihan ng magiging pasya kung sa minorya o sa mayorya siya aanib. Kung matatandaan, matapos ang eleksyon ay inalok ni Senadora Risa Ontiveros sina Pangilinan at Aquino na bumuo ng independent bloc. Pero sabi niya ngayon, walang samaan ng loob kahit hindi na ito mabuo. Bukas na rin siyang suportahan ang Veterans Bloc na binubuo ni dating Senate President Mig Zubiri kung palalakasin ito ang oposisyon para sa 2028 elections. Otomatikong minorya sila kung mas konti ang botong makuha ng susuportahan nila sa pagka-Senate President na si Tito Soto. Ano man ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, magtatrabaho kami magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin. Plus, yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo na in a way ng isang multi-party caucus. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.